Ayan, good morning. Wala tayong update ng mga nakarang araw kasi medyo busy. Pero, ayan, bigyan ko kayo ng update ngayon. At, nung nakaraang araw, nung nakaraang pitas, marami kaming natirang tinitinor pa nun. So, inabutan kami ng buyer. At tinulungan nila kaming bundle. At yun, itinuro nila sa amin kung paano pala, ano pala dapat ang itinatali o yung binabundle na sitaw. Kasi, ayun ang dahilan kung bakit ang baba ng kuha sa amin ng buyer. Kasi daw, yung mga pinipitas namin ay masyadong bata. So, tinuruan nila kami na ang dapat palang pinipitas yung talagang, yung parang magulang na kung titignan. Kung titignan siya, magulang na. Yung tipo bang akala mo sa palengke hindi maganda, pero yun pala dapat ang kinukuha. Yan, so mahaba, sobrang haba talaga, ganyan. So kung tadangkalin mo sa 2, 3, mahigit 3 ng kamay ko, usually yung kinukuha namin is mga payat at saka maiiksi pa. Nakakala namin tama. Kasi nga, yun ang unang naituro sa amin nung, alam niyo, mga kakilala, ganun. Pero ngayon, kinorek nila kami. At ayun. So, ang mga kinukuha namin ngayon is piling-pili na. Talagang ano na siya, matataba na siya. At saktong-sakto. Kasi kapag kinilo pala nila yan, yung isang bundle, pag kinilo nila, kapag mabigat, mas mahal. So, mas maganda ang bentahan doon. Ang pagkakaalam ko, ang bentahan ngayon 90 to 100 na . So, yan. Nakaraan, nakapitas kami ng 4,100. Bali, 4,100 yun. Titignan natin kung magkano ang per kilo. Kasi yung last namin is 85. Tapos, kinuha nila sa amin is 41 na bundle. Tingnan natin kung magkano yung magiging presyo mamaya. And ito, since hindi namin kukunin yung mga kadalasan namin at nakasanayan namin na kunin, maraming matitira. For sure. So, let's see kung makaka 2,000, 3,000 man lang tayo. At babalita namin kayo nyo. Kung tama na ba talaga yung aming na bundle na sitaw. Kung tumama na ba kami. At, sinunod namin yung payo nung buyer. At yung mga inaakala namin na reject na tinatapon ko, nakakuha pa ng 2 bundle dun yung buyer nung chinek niya. Yung mga nagtitinor, mga tauhan ng buyer. Na akala ko patapon na, hindi pa pala. So, ayan. At nabibili din pala yung mga tinilad, hindi wahiwa ng mga ganyang kahaba. At ibinibenta yun sa palengke pang sahog sa mga gulay, pakbet o kung ano man. At mahal siya, 40 siya per kilo. So, wala talagang tapon. Doon namin nalaman na wala palang tapon. So, ang pinaka magiging tapon lang talaga, kung ganito na ang itsura ng sitaw. Yan, yung parang putok na siya. Yan. Masyado na siyang oversize. Putok na siya. So, yan. So, ang reference namin nang dapat harvestin daw is ganito daw talaga dapat kalaki. Yan, ganyang kataba. So, yan. At yung reject is, ito nga, yung putok na talaga siya. Yung ganyan. Ayan, at least may natutunan na tayo. Alam na natin ngayon. Para sa susunod na mga harvest, maganda-ganda na yung kita. Alam mo yung sumama yung loob natin kasi ang baba ng kuha. Tapos, kinukumpara natin sa ibang mga farmer at buyer. Pero, mali naman pala yung pag-harvest namin ng time na yun. So, sa amin din yung pagkukulang. So, yan. Mabalitaan ko kayo mamaya ng ating kung ilan yung mababundle natin, ha? Ayan. So, kapag binundle natin siya ng 5, ganyan na siya kalaki, kahaba. Tapos, pag kinilo mo, mabigat na talaga. So, kinumpara kasi namin yung nakaraan. Yung kilo namin nung nakaraan sa normal namin na pinipitas versus sa dapat pala talaga. Iba, mukhang mali ito na ilagay ko. Pakitanggal na. Hindi, ayos lang yan. Ayos lang yan. Tinuro yan sa atin. Hindi, yung paputok hindi, na siya. Yan. Hindi, good yun. O yan. Buti na lang hindi masyadong maaraw.
Ayan, balitaan namin kayo mamaya kung ilan yung mababundle namin sa ginawa namin pagbabago. Tama. O ayan, so since na-educate na tayo kung ano yung tamang pagbundle, anong size ng sitaw, kung ano yung dapat i-bundle na sitaw at pitasin, at ano siya, dapat tumitimbang siya. Yung 100 pieces na yun, dapat tumitimbang siya na 2 kilos. Eto yan, tingnan nyo. Mga kapatid, 2 kilos siya. At ayan talaga, mahaba. Diba? Ang ganda tignan. Ang ganda tignan. Sobrang ganda tignan. Okay, good. Parang 3-4 ata. Yan. Kanina maka 1,000 lang kami. 1,000 lang mapipitas namin dahil yun nga, gagawin namin yung nakakama. Pero okay naman. Ayan, yun naman. Ang ganda. Tingnan ko nga. Kuminit sigas. Saktang sangutan yan. Yun lang talaga pinili namin. Sabi niya. Pero siyempre. Patola. Para maayos. 334, no? So ayan, nakuha natin yung faktura kanina. Inabot na doon ni Buto. So nung nakaraan naka 40 tayo. Tapos 65 ang kuha nila ngayon. Bumaba siya. Kasi dati nung nakaraan 85 siya. So nag 65, medyo dumami daw yung yung pitas ngayon eh. So ayan, tapos segunda, meron tayong 3. 25 kuha nila. Tapos merong sumobra na 2 tali. Ayan. Tapos, yung lagas, yun yung tinatawag nilang lagas. Pero yan yung parang tinilad na pwedeng pang sahog sa mga putahe. So, yan. Meron tayong 4 na kilo nun. Kuha nila is 15 na lang pala ngayon. Kasi nga dumami nga yung pitasin ngayon. So, nagkaroon tayo ng total na 2,745. So, thank you Lord. Nakakuha tayo kahit malaki-laki na yan. Kumpara nung mga una. Tapos, kanina, yun, 36 yung nakuha natin. 36 na bundle. Maganda yung itsura. Good daw sabi nila Buto yung sa buyer. So asahan natin na mas maganda yung susunod na presyo.